Mga tol, natagpuan na daw, no, ang matagal nang hinahanap at pinagtatalunan ng mga scholar na Garden of Eden. Kung naaalala ninyo mga kapatid, sa Genesis o Book Genesis ng Bible, ito yung hardin na kung saan inilagay ang mga sinaunang tao na si Adan at Eva. At ito rin mismo yung hardin na kung saan sila pinalayas. Walang nakalagay sa Bible specifically kung saan ang lokasyon nitong Garden of Eden na to. Kaya marami nagke-claim mga kapatid na nandoon daw sa kanila, sa bansa daw nila matatagpuan. Pero ayon dito, sa videong panonoorin natin, manonood lang tayo mga tol, magbibigay tayo ng reaksyon, magbibigay tayo ng komentaryo. Kung gusto ninyong panoorin to ng solo nang walang nagre-react mga kapatid, nakalagay ang link sa may description sa channel to ni Pinoy Mystery Channel mga kapatid. Sabi rito, ang biblical na Garden of Eden, matagal nang pinagtatalunan ng mga scholar, historians at archaeologist kung saan talaga matatagpuan ng hardin ng Biblia. Pero sabi rito mga tol, natagpuan na daw. Yan ang ating aalamin. Bibigyan natin to ng komentaryo at reaction video. Bago yan mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell. Kung trip mo yung mga ganitong klaseng commentary, reaction at criticism at kung ano-ano pa sa iba't ibang mga topic na matatagpuan natin sa mundo ng internet. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Garden of Eden. Palagay ko hindi na yan nag-e-exist, no, dito sa mundo. Matagal na yan. Ang biblical na Garden of Eden, matagal na ang pinagtatalunan ng mga scholar, historians at archaeologists kung saan talaga matatagpuan ang hardin ng Biblia. Ang detalye ng Genesis ay, ito ang paraiso kung saan nanirahan sina Adan at Eva. Sinasabi rin sa Biblia na may 4 na ilog na dumadaloy mula sa isang pinagmulan. Ang Pishon, Gihon, Tigris at Euphrates, na siyang naging dahilan kung bakit maraming haka-haka tungkol sa posibleng lokasyon nito ang nagsilabasan. Sabi rito sa title, nagulat pati mga scientist sa natagpuan nila sa Egypt. So sa Egypt mga tol, no? Ibig sabihin ba doon talaga ang lokasyon nitong Garden of Eden? Well, ituloy natin to, alamin natin. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na nagpahayag ka makailan lang ang isang scientifico na natagpuan na nila kung nasaan ang paraiso, pati ang mahiwagang Tree of Knowledge. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Actually kahit yung prutas hindi rin nakasaad sa Bible kung anong uri ng prutas yun. Diba? Pero marami nga sa mga illustration, sa mga drawing, paintings, ang nakalagay diba apple. Though wala namang binanggit kung anong klaseng prutas yun. Sinaunang Assyria. Hindi na mabilang ang mga naglabas ng kanilang mga pruweba tungkol sa tumpak na lokasyon ng Garden of Eden. Yung iba ay nagsasabi na nasa Indonesia daw. Yung iba nasa China. Meron namang naniniwala na nasa Pilipinas, malapit sa Palawan. Meron din namang lumabas na ulat na ang hardin ay nasa Africa. At meron pang nagsasabi na nasa bansa ito ng Turkiye. Dami no, iba't ibang lugar. Ano't ano pa man ang mga magkakaibang paniniwala hinggil sa Garden of Eden, ang pagtatalo ay palagi lamang sa pagitan ng mga relihiyoso. Subalit kamakailan lamang ay may nagpahayag na scientifico na mukhang magpapasabog sa mainit na pagtatalo. Okay mga tol, malaya kayo magbigay ng inyong komento, ng inyong paniniwala. Pero sana wag tayong magtalo-talo about sa religion.
Bagamat tumpak ang paglalarawan ng Biblia sa mga detalye ng hardin, ito ay ang naging sanhi ng mga debate. Mababasa sa libro ng Genesis, pangalawang kapitulo, mula sa 10 berso. And a river went out of Eden to water the garden, and from thence it was parted, and became into 4 heads. The name of the first is Pison, and that is, it which compassed the whole land of Havilah, where there is gold. And the gold of that land is good. There is bdellium and the onyx stone. And the name of the second river is Gihon. The same is it that compassed the whole land of Ethiopia. And the name of the third river Hiddekel. That is, it which goes towards the east of Assyria. And the fourth river is Euphrates. Sa Biblia ng Authorized King James Version, may mga ginamit na katagang medyo malalim. Subalit kung babasahin ay ang salita ng Diyos na Biblia, marahil ay mas mauunawaan ng husto. At ito ang sabi. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsanga-sanga ito sa 4 na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havilah, kung saan mayroong ginto. Sa lugar na iyon, makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango ng bdellium at ang mamahaling bato na onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Cush. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Malinaw ang pahayag sa Tagalog ng Biblia na nagtanim ang Diyos ng isang hardin sa silangan, sa isang lugar na tinawag na Eden, at may ilog na dumadaloy mula roon para diligan ang hardin. Pagkatapos, nahati ang ilog sa 4 na sanga, ang Pishon, Gihon, Hiddekel o Tigris, at Euphrates. Ayon sa Genesis, ang Pishon ay dumadaloy sa lupain ng Havilah, kung saan may ginto at mabangong dagta o katas. Ang Gihon ay umiikot sa buong lupain ng Cush. Tapos, sinabi na ang Tigris ay nasa kanan ng sinaunang Assyria, ngayon ay Iraq. At ang Euphrates ay binanggit, pero walang dagdag na paliwanag. Dahil sa pahayag, iniisip ng marami na maaring nasa sinaunang Near East ang Eden, o sa gitnang silangan, kung saan naroon pa rin ang 2 sa 4 na ilog. Yung Euphrates andito pa rin Euphrates. Kasama pa rin sa mapa yan Kung pagbabasihan ay ang mga ilog na binanggit, walang duda na may tuturo ang tumpak na lokasyon ng hardin. Mapapansin sa mapa na dumadaloy pa rin ang ilog ng Tigris sa kanan ng Iraq at ang ilog ng Euphrates. Pero yung Pishon at Gihon ay wala na. Dahil dito, pumulusok ang sangkaterbang pagtatalo. Base sa interpretasyon ng Genesis, a river went out of Eden and became into 4 heads. May ilog na dumadaloy sa hardin ng Eden. Tapos ay, nagsanga-sanga ito sa 4 na ilog. Ang karaniwang lokasyon ng Eden na tanggap ng marami ay sa bansang Iraq. Dahil ayon sa mapa, doon sa ibaba ng bansa, nagtagpo ang mga ilog. Subalit sa tagal ng panahon, ang ilog Pishon at Gihon ay natuyo. May mga tumutol sa paniniwala na ang Garden of Eden ay nasa Iraq. Dahil din ito sa pinahayag ng Genesis na ang ilog na dumaloy sa hardin ay nagsanga-sanga sa 4 na ilog. Kontra sa paliwanag na nasa kanan ng Iraq ang hardin, dahil doon nagtagpo ang mga ilog at hindi naghiwalay. Medyo baligtad. Lumalabas na ang tunay na Eden ay nasa bansang Turkiye. Kung titingnan nga naman ang mapa, sa Turkiye nagsimulang maghiwalay ang mga ilog ng Tigris at Euphrates. Pero yung Pishon at Gihon, katulad ng sabi ng iba, ay wala na dahil sa tagal ng panahon ay natuyot. Sinabi din ito sa The Medium na yung lugar na tinatawag nilang Göbekli Tepe ay ang pinaniniwalaang lokasyon ng Garden of Eden. May punto ang paliwanag
Pero hindi lahat ay naniwala. Pero alam nyo, no, yung mga nakasulat kasi sa Bible, kadalasan hindi siya yung tipong literal talaga na eto yung inilalarawan at eto yung mismong dapat nating sundan. Minsan kasi mga kapatid, yung mga nakalagay sa Bible, ano yan natatago din kasi sa mga malalalim na na kahulugan. Diba? Pero about kasi dun sa halamanan ng Eden na matagal nang pinagtatalunan at matagal nang hinahanap. Isa sa mga dahilan kung bakit hinahanap ng mga scientist yan is gusto rin kasi nilang patunayan sa sarili nila kung tama ba sila o mali. Kasi karamihan ng mga scientist, mga kapatid, hindi naniniwala sa Diyos diba? Yung mga nakasulat nga sa Bible, sabi nung iba, ano lang yan kumbaga kwento lang, ibinatay sa ibang libro, ganyan, ginawa lang din ng tao, kwento lang, hindi totoo talaga yung mga karakter na nababanggit, like for example, Moises, Jesus Christ, puro mga fictional character lang mga kapatid. Sabi nung iba na hindi naniniwala sa Bible. Yung mga pangyayari daw katulad na lang halimbawa ng paglalakbay ng mga Israelita, 'di ba? Mula sa pagkakaalipin sa Ehipto, naglakbay sila. Pero sabi, wala naman daw sa kasaysayan 'yon. Kung titignan daw natin, walang bakas ng mga Israelitang naglakbay talaga sila. Pagkatapos, meron pang mga ibang kwento, halimbawa katulad nung Bahang Gunaw. 'Di ba? Yung first yung alam mo yung Bahang Gunaw, 'di ba? Kay ano yan kay Noah yun 'di ba? Kay Noah's Ark, marami nagsasabi na yun daw ay kinopyang istorya lang doon sa mga pinakasinaunang libro. Kasi nga may mga naniniwala rin mga tol na talagang ang unang dumating dito mga kapatid, mga alien daw. Yung mga tinatawag na Anunnaki, 'di ba? Ang dami-dami kaya kung sino-sinong gustong paniwalaan. Eto namang mga scientist, bumabase lang talaga sila doon sa mismong mga actual evidence at saka mga alam mo yun, yung mga mapapatunayan talaga nilang totoo to sa pamamagitan ng mga tuklas nila. Kaya talaga marami naghahanap at nagsasaliksik sa ilang mga detalye na matatagpuan natin sa Bible. Yun nga lang mga kapatid kasi, yung ibang mga nakasulat sa Bible, hindi talaga siya literal actually, no? Tulad na lang halimbawa ng istorya ni Jesus Christ o istorya ng Panginoong Jesus, marami nagsasabi ito'y fiction lang daw, ito'y gawa-gawang kwento lang daw, ito'y maraming mga pinagtularan, ito'y maraming mga katulad ng kwento ni Jesus, di ba? So wala naman daw talagang Jesus sa totoo. Kumbaga ito'y nasa libro lang daw, mga tol, no? Maraming ganun, marami tayong naririnig na ganyan. The creation, the real situation of Eden and the origin of the Chinese. Eto sa China, lahat naman kasi inaangkin itong mga Chinese Noong taong 1914, isang libro ang lumabas na ikinamangha ng mga taga-China. Ang sumulat nito ay isa ding Chinese. Isang matapang na revolusyonaryo, matalinong inventor at magaling na manunulat. Si Chi Chan Tai. Ayon sa kanya, nasa Central Asia raw ang Garden of Eden, sa rehiyon ng Pamir Plateau, malapit sa boundary ng China, Afghanistan at Tajikistan. Kilala rin ang lugar bilang Roof of the World dahil sobrang taas nito. Naniniwala si Che na tugma ang lugar na iyon sa paglalarawan ng Biblia sa Eden. Doon ang sinasabing ilog na lumalabas mula sa Eden at nahahati sa apat, ang Pishon, Gihon, Tigris at Euphrates. Ayon sa kanya, ito ay base sa kasaysayan ng China at mga sinaunang mapa. Iniisip ko may kamukha siya no? Comment nga kayo mga tol kung sinong kamukha niya, pero may na-imagine akong kamukha niya Nariingan pa ni Che ang kanyang nadiskubre. Sinabi nito na during my study of the Bible and ancient Chinese history, on Sunday the 25th of October 1914, I discovered a clue to the unraveling of the mystery, and it suddenly dawned upon me, like a flash of light, that the cradle of the human race was not where it is now reputed and believed to be, but in Chinese Turkestan, in the plateau of Eastern Asia, and also that the Chinese race
originated there. Oh. Sa madaling sabi, natuklasan Wow. ni Che na ang totoong lokasyon ng Garden of Eden ay nasa Chinese Turkestan, ang probinsya ng Xinjiang sa China. Sinabi din ng autor na ang lahi ng Chinese ay doon din nagmula. Turuin mo talaga kahit nung sinaunang panahon pa mga tol, ganun talaga sila, no? No, eto, walang kinalaman sa topic pero total lagi naman tayo nagre-reaction sa mga ginagawa ng China. Pero kahit nung 1914 pa, no, yung etong Chinese na to, doon nagsimula, doon nag-originate yung lahi ng China. O pag nakita nila, sasabihin nila meron silang historical claim doon. Historical rights. Ibig sabihin, ang mga Inchik ay direktang lahi ni Adan at Eva. Mga Chinese pala si Adan at Eva, no? Meron ding naniniwala na ang Garden of Eden ay nasa Indonesia. Sa Atlantis, Java Sea, sinabi na ang Garden of Eden ng Biblia ay nasa isla ng Kalimantan. Ayon dito, may ilang detalye na nakalimutan ng mga eksperto, kaya nasabi nilang nasa gitnang silangan ng hardin. Pero ang 4 na ilog ay wala daw sa Iraq. Ang mga ito ay nasa isla ng Kalimantan. Ibig sabihin ng mga Indonesian ang direktang lahi ni Adan at ni Eva. Ang Africa din ay isa pang pinaniniwalaang lokasyon ng hardin. Ito pa. The original name of Africa was Alkebulan. Our continent was named Alkebulan because it was the original home of all mankind. This is what the Bible refers to as the Garden of Eden. The Garden of Eden was located in Alkebulan, in the region known presently. Ayon dito, ang Eden ay nasa kontinente nga ng Africa. Kamakailan lang nagpahayag ang isang scientist na si Dr. Konstantin Borisov at sinabi na kanyang natuklasan kung saan talaga ang Garden of Eden, pati ang Tree of Knowledge. Wala sa Iraq, wala din daw sa Turkey, wala sa Indonesia, at wala din daw sa China, wala sa Africa, at wala din sa Pilipinas. Inulat ang kanyang nadiskubre sa The Mirror na pati ang Tree of Knowledge na ayon sa Biblia na nasa gitna ng hardin ay na-discovered niya base sa kanyang pagsusuri. Garden of Eden discovered with exact spot of forbidden tree identified, says expert. Na tama ang dating iminungkahi ni Flavius Josephus na ang Tree of Life ay dating nasa Giza ng Ehipto. Ipinaliwanag ni Dr. Konstantin Borisov na tugmang-tugma raw ang mga makasaysayang ilog na nagmula ang mga ito sa ilog ng Nile. At gamit din niya ang impormasyon mula sa mga medieval world map katulad ng Harrisford Map-Amundi. Ayon sa Jewish Antiquities na isinulat ng tanyag na historian na si Flavius Josephus, na this garden is watered by a single river, whose stream encircles all the earth, and is parted into 4 branches. Tapos sa bandang huli, sinabi ng historian na, lastly Gihon, which flows through Egypt, means that which wells up to us from the opposite world, and by Greeks is called Nile. Ayon sa historian, ang ilog ng Gihon ay dumaloy sa bansang Ehipto at ito ang River Nile. Sa mga hindi pamilyar, ang ilog ng Nile ang pinakamahabang ilog sa buong mundo. Base sa National Geographic, dumadaloy ang ilog Nile ng mahigit 6,800 na kilometro bago ito bumuhos sa Mediterranean Sea. At ang ilog Nile ay nasa Ehipto. Kumpirmado rin ni Dr. Constantine ang tumpak na lokasyon gamit ang Harrisford Map-Amundi, isang misteryosong mapa na ginawa noon pang medieval period na nagsasabing ang Garden of Eden ay kung nasaan ang Giza Pyramid. Natuyot na lang ang lugar paglipas ng panahon. Kung pagmamasdan ng Map-Amundi, nakaukit doon ang lokasyon ng hardin, pati ang 4 na ilog at katawang tubig na nakapalibot sa tila isla. Kumalat sa balitaan ang kakaibang paliwanag ng computer engineer sa Archeo News
At sinabi ngayon lang buwan ng Mayo 2025 na tinuro nga ng isang computational analyst na si Konstantin Borisov na ang Garden of Eden ay kung saan nakatirik ang Giza Pyramid. Ilang detalye ang pinagbasihan ni Dr. Borisov. Sa mismong Pyramid of Giza, kung saan mismo nakatirik yun o nakatayo yung Pyramid of Giza, 'di ba? Doon mismo yung Garden of Eden. Alam niyo mga tol, yung lokasyon na yun, ano yun eh. May ano sila doon eh, may isa pang mystery eh, 'di ba? Yung nakatutok, basta may nakatutok siya sa isang ano eh, isang bituin, no? Bukod pa sa pahayag ng Genesis. Tuluyan ang kumalat ang balita, hindi lang sa mundo ng mga relihiyoso, pati sa scientific community. Ayon sa New York Post, nakakabigla ang bagong pahayag ng scientist hinggil sa lokasyon ng Garden of Eden dahil hindi ito inaasahan ng marami, lalo pa at mula sa isang scientist na gumamit ng sinaunang kasaysayan at isang medieval map upang tuntunin ang mailap na hardin. Siyempre, kung natagpuan na ang Eden, ibig sabihin lang ay natagpuan na din ang dalawang mahiwagang puno sa gitna, ang Tree of Knowledge at ang Tree of Life. Wala na yun, Sa syempre. News Express, ganun nga ang sinabi na nadiskubre ng scientifico ang lokasyon ng hardin, Wow. pati ang mahiwagang Tree of Knowledge. Pati yung Tree of Binanggit Knowledge. sa Biblia. Anong aral ang mapupulot dito? Ang totoong lokasyon ng Garden of Eden ay matagal na ang pinagtatalunan. May mga nagsasabi na ito ay nasa Indonesia, yung iba sa China, at yung iba ang sabi ay sa Pilipinas. Well, alam niyo mga kapatid, kung ano yung exact location ng Garden of Eden, actually hindi na siya importante. Hindi na kasi doon nababatay mga kapatid o nababase yung kaligtasan ng bawat tao. Kung nasaan ba yun, kung ano ba yun, hindi na doon naka-base kung ang tao o kung ang kaluluwa ng tao ay sa langit mapupunta o sa impyerno. Diba? Pero ang importante kasi mga kapatid na nakikita natin dito, kung ang mga scientists mismo ang nagsasabi na tagpuan na nila ang Garden of Eden o kung yung lokasyon ng Garden of Eden, ang isa lang ang ibig sabihin yan. Totoo yung Garden of Eden na nakasulat sa Bible at hindi ito fiction lang o hindi ito istorya lang o gawa-gawa lang ng tao. At kung naniniwala silang nag-e-exist talaga yung Garden of Eden dati, 'di ba? At meron talagang lokasyon. Sa madaling salita, totoo rin yung kwento ni Adan at Eva at yung the creation, yung paggawa kay Adan at Eva. 'Di ba? Si Adan ginawa mula sa alabok, 'di ba? At si Eva naman ay mula naman sa tadyang o sa ribs ni Adan. At hindi totoo yung mga sinasabi din ng ibang mga scientists na ang tao ay nag-evolve lang o evolution of human. 'Di ba? Na tayo nagsimula sa isang micro-living organism tapos nagkaroon lang ng iba't ibang uri na ang tawag nila doon nature, kung anong magiging ikaw, kung magiging isda, ibon, tao, tapos from pinsan ng mga unggoy, 'di ba? Lumipas ang napakaharaming taon, nag-evolve ang tao, naging homo kung ano-anong homo na, 'di ba? Yun yung kanilang pinaniniwalaan 'di ba? Mula doon sa isang micro living organism na yun, tapos nagkaroon ng natural selections kung tawagin nila, may naging hayop, may naging tao, may naging unggoy muna tapos biglang naging tao. Pero dito, kung totoo na pinaniniwalaan na nila yung Garden of Eden, mga tol, regardless kung saang location pa yan kahit sa China, ang ibig sabihin lang doon, totoo yun nasa Bible at totoo yung creation na binabanggit doon about kay Eva at Adan. Diba? Totoo din yung pagkakasala ni Eva at Adan nung kinain nila yung prutas na ipinagbabawal, diba? At kung mapapansin nyo, ito isama ko lang to mapapansin ninyo doon sa Bible, isinumpa yung ahas. Sabi ron, gagapang ka gamit ang iyong tiyan, no? Gamit ang iyong tiyan, gagapang ka. Sa madaling salita, dati
may mga paa ang ahas, 'di ba? Kasi kung wala na talaga silang paa originally, hindi na sila isusumpa ng gagapang sila sa pamamagitan ng tiyan nila. May paa sila dati, no? Ibig sabihin lang nun. So maraming mga nakalagay sa Bible na hindi talaga siya tinitake as literal na ganito. 'Di ba? Kasi marami nang binanggit sa binanggit sa Bible. Halimbawa, bagong Jerusalem, yung pagbaba ng bayang banal, ang bagong Jerusalem, 'di ba? Baka iniisip nila Jerusalem talaga, 'di ba? Bago lang. Bayang banal 'yon. Well, anyway, bilang mga tao, no, na naniniwala sa Bible, especially syempre, kung hindi ka naniniwala sa Bible, bahala ka sa buhay mo. Pero kung naniniwala ka sa Bible, no, regardless man kung saan matatagpuan itong Garden of Eden, no, ibig sabihin lang dito mga tol, totoo talaga ang banal na kasulatan. Ito yung ating guide, ito yung mapa natin, manual kumbaga, kung paano natin mararating ang kaligtasan. Kasi nandiyan din mga tol sa Bible kung ano yung mga dapat nating gawin. Hindi pwede kasing sundin lang natin yung gusto nating sundin tapos kung labag sa paniniwala natin o kaya labag sa ating kagustuhan, di na natin susundin, di ba? Ganun lang yun. Anyway, kung nagustuhan mo itong ating reaction video mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.